Pinagpalang araw po sa inyo, gabi sa Pilipinas, linggo. Ito po yung pinaka last Sunday ng February. May the grace and the peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Salamat po na tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod, walang bibitaw. Tuloy-tuloy tayong magmamahal sa Diyos. And we love God because He first loved us. Amen. Although our love is not perfect, no? But it is real, it is genuine. Parang si Peter, nang tinanong siya, do you love me, Peter, more than this? Yes, Lord, you know that I love you. 3 times siyang sinagot. Kasi ang sabi ni God, ni Jesus, do you agape me? Ang sabi ni Peter, I phileo you. Kasi yun lang level ng kanyang love. Human friendship love. But the love of Jesus is superlative, to the utmost, to the max. He loves us unconditionally. At tayo na mo nag-grow sa magmamahal. We can love just like Jesus loved. Because we have the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, gentleness, patience, faithfulness. Yun po yung karakter ni Jesus. Amen. Kaya nga po, I declare the grace, the peace of the Lord Jesus Christ be with you all. Welcome po tayo sa ating unshakable journey. Ang nais kong share sa inyo sa ating 54th day kagabi, sa ating Facebook, meron akong pinost about acceptable service based on 1 Corinthians. At naibahagi ko sa inyo yung 3 mahalagang bagay na katanggap-tanggap, acceptable service unto God. Na mahalaga yung service. Sabi nga ng ating binasa kahapon, sa 1 Corinthians chapter 3, sabi ni Paul, sa wikang Tagalog, ayon sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa akin, inilagay ko ang saligan or the foundation. Inilagay ko ito tulad ng isang marunong na punong tagapagtayo. At may ibang nagtatayo roon. Subalit mag-ingat ang bawat isa kung papaano siya nagtatayo roon. Ito'y sapagkat, sabi ng verse 11, ito'y sapagkat wala ng ibang saligang may lalagay ang sinuman maliban sa nailagay na. Siya si Jesucristo. Siya si Jesus, the Cristo. Christ the Anointed. Jesus, the Christ. Now dito, dinescribe ni Paul ang kanyang sarili as an expert, wise, builder. So lahat tayo in the kingdom of God, nagtatayo tayo. Now, binagay niya yan, maging maingat tayo sa pagtatayo. Sapagkat meron ng naitayo, no, na pinakasaligan, na pinakapundasyon si Kristo. Ngayon, sa pundasyon yan, may mga nagtatayo. In other words, si Paul, gusto niyang pagbutihin ng kanyang paglilingkod. Kung siya magtatayo man ng ministry, in the name of Jesus Christ, sa pundasyon yun, He will see to it that Jesus will be glorified. Jesus will be honored. Kaya ang ministry ni Paul, hindi sa kanyang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesus. Because ang pinakapuso ni Pablo ay luwalhati ng Panginoon. Kasi kung hindi niya pag-uhusayan ang kanyang paglilingkod, sayang lang. Kaya binaghi nga niya riyan, sabi sa verse 13, ang gawa ng bawat tao ay mahayag. It will be revealed sapagkat may araw na ihahayag ito sa magitan ng apoy. In other words, it will be tested by fire, and fire will reveal the quality of our works, of our service. Kung ano man yung ating tinatayong ministry, gawain sa pangalan ng Panginoon. At ang sabi nga niya, ang gawa ng bawat isa, anumang uri ito, ay susubukin sa apoy. It will be tested by fire. Verse 14, kung ang gawa na itinayo ng sinuman sa saligang ito kay Kristo, the foundation, ay nananatili, tatanggap siya ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, malulugi siya. Gayunman, maliligtas siya
ngunit tulad ng dumaan sa apoy. So, ang kaisipan dito ni Paul, yung tinatawag nating judgment, our works, we will face judgment, hindi i-decide, not to decide if we are go to heaven or hell. Ang binabagay niya nitong dadaan sa apoy, ito yung Bema judgment, that God will judge the works, the quality of our works as a Christian. Pag nagtataas ka ba ng kamay, sumasamba, naglilingkod, ginagawa mo ba yan para sa kanyang kapurihan? Kasi dapat yung pundasyon si Kristo sa ating mga gawa, dapat napaparangalan siya, hindi siya napapahiya. Amen? At hindi ito pang sarili. Kaya nga, hindi ito white throne judgment. Yung white throne judgment, bubusan yung mga aklat at lahat ng gawa ng tao. And then bubusan din po yung aklat ng buhay. At ang sabi doon, ang sinumang ang pangalan hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Pero dito, ito yung Bema judgment o the judgment seat of Christ. Ang idea ni Paul parang sa Olympic, no? Pag awarding na, yung mga nanalo lang, yung mga nakarating lang sa finish line, and they compete according to the rule of the Olympics. Sila lang ang yung nanalo lang, nakarating sa finish line at nag-champion, sila lang ang tatanggap ng reward. Bagamat lahat ay tumakbo, pero hindi lahat tatanggap ng reward. Amen? Tayo, bagamat lahat ay naligtas, Christian, pero yung ating mga gawa ay susubukin. Alin po, may mga gawa, may mga service, may mga tinatayo, binibuild, nakatanggap-tanggap sa Diyos, at mayroong mga hindi katanggap-tanggap. Ngayon, these scriptures na ating binasa reminds us that we are all builders. And it also reminds us that the quality of our services, our works, the kind of building we build, will be tested by fire. Now, how can we be so sure that our service will stand the test of fire? I want to suggest to you three ways, so that we can assess, evaluate our own service. Ito po yung tatlong bagay na para maging katanggap-tanggap ang ating pong mga paglilingkod. Number one, lahat ito letter M, yung ating motibo. Halimbawa, sa iyong pagtatayo, sa iyong pagbibuild ng ministry, what is your motive? Ano ang dahilan? Halimbawa, maingat tayo palagi. Hindi tayo dapat self-serving. No, we are in the ministry not for our own sake, but for the glory of God. Amen. Sabi nga, whatsoever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Now, ginamit niya yung pang-araw-araw na ginagawa natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatsoever you do, whether you drink or drink. Now, yung uminom ay ordinaryong bagay. Yan. Yung kumain ay ordinaryong bagay. Madalas 3 times a day kumakain tayo, mga Kapampangan, mga Pilipino. Meron pang merienda, no? Meron pa pong midnight snack. So, ano rito, anong pinapagkita? Gaan naman ka-ordinaryo ang ating ginagawa. Umiinom ka man ng tubig o kumakain ka man, do it for the glory of God. In other words, our being, everything that we do, our motivation is to glorify God because we love Him. Kaya nasa ministry tayo, hindi para marinig magandang boses natin. Hindi pa lamang magaling tayo mag-preach at napaka-anointed. We do the ministry. We come to church, tinataas ang kamay, lumuluhod, umaawit, sumasamba, hindi para makita ng tao, kundi para maparangalan si Jesus. Amen? It's to glorify God, to glorify the Lord. Now, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, napaka-mapanganib sapagkat kuminsan pansarili na lang ang ginagawa. Hindi na yung what will glorify God. Whatever you do, whether you eat or drink. Kaya ito, yung mga hindi naglingkod ng mabuti. Anong nangyari? Sunog lang, kahoy lang pala, pinaglagarian lang. Now, mga kapatid, we will pray right now. Hallelujah. We will check the condition, the motives of our hearts.
Tayo pong mga nagpo-post, kasama na ako dyan. Nagba-vlog. Tayo pong mga pastor, tayo pong naglilingkod. Ano ba nga, ginagawa ba natin yan to glorify Jesus, to honor God? The only acceptable motive in serving God is to glorify Him. Not ourselves, not to be popular. That's the only motive in serving God. To glorify Jesus, to honor Jesus, because we love Him. Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Mahal natin si Jesus. Let us pray. Father, thank you so much sa iyong mga salita. Kagaya ni Pablo, nais namin maging expert, wise, builder kami. Maging maingat kami. Pagbutihin namin ang aming ginagawa. Para malwalhati ka, madakila ka. Mapaborihan ka at ma-encourage po namin ang body of Christ. Tinatas ko yung mga anak. Ang mga kagaya ko na mga lingkod po ninyo. Bawat isa po sa amin. We humble ourselves. Lagi naming may bigay ang aming pinaka-best for the glory of our Lord Jesus Christ. Ayaw namin sa bandang huli, abo lang pala. Salamat, Lord, na tinutuwid mo ng aming mga buhay. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you po. Shalom, love you. Napahaba ng konti ang ating devotion. Sana tapusin natin lahat, panoorin. Share natin po. I-like, i-share. Mag-encourage po tayo. Do it for the glory of God. Not for me, but for the glory of God. Amen. Love you all. Shalom and God bless.